magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the year-end kapehan sa Davao. We're here at the second floor of the expansion wing. So wala po tayo ngayon temporarily sa ating SM City Annex. We'd like to thank SM City Davao for again hosting our kapehan sa Davao for 20. This was football 2025 sa ating kapehan, and we'd like also to thank DSWD for this special episode. We are joined by no less than our regional director of DSWD Field Office 11, Dr. Ruelo D. Aradanas. Kasi dati, first time niyo po as RD na guest of DSWD, kasi dati, I remember it was Arta as head of Arta, ngayon as head of DSWD, and he is joined by the Assistant Regional Director for Operations of DSWD 11, Dr. Merlinda Pararamat, the Chief of Protective Services Division, DSWD Field Office 11, Ma'am Gemma De La Cruz, and the Chief of the Disaster Response Management Division, Ma'am Dalia S. Padilla. Okay, to start our press and we'd like to get the opening statement. Umpisa po natin kay RD Aradanas. Isang makabuluhang pagtitipon sa lahat na narito ngayon. Masaya kaming makasama kayo dito sa ating kapihan. Ang kapihan sa PIA, ang ating opisyal na pagharap sa publiko upang ilahad ang malinaw na naging bunga ng trabaho ng DSWD Field Office 11 sa buong Davao Region. Ang taong 2025 ay ginugol natin sa pagpapatupad ng mga programa na may tiyak na target, malinaw na proseso at masusukat na resulta. Ang ating mga polisiya ay naaangkop sa DSWD Strategic Plan 2024 to 2028 at sa pambansang adhikain ng Bagong Pilipinas, kung saan ang serbisyo ay umaabot sa pinakanangangailangan sa tamang oras at tamang paraan. Sa taong 2025, sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS, matagumpay nating naihatid ang conditional cash grants sa 257,059 na kabahayan, na katumbas ito ng 100.07% ng ating target, na may kabuang halagang 2.5 billion. Kasabay nito, 38,383 na kabahayan ang nakapagtapos at tuluyang nakaahon mula sa programa bunsod ng kanilang pagiging self-sufficient. Habang 486 dito na ang nanatiling aktibong benepisyaryo. Upang matiyak ang tunay na pagbabago sa buhay ng ating mga benepisyaryo, isinasagawa natin ang Social Welfare and Development Indicators o SWID, kung saan 99.22% ng kabahayan ang sumasailalim sa assessment at nakitaan ng pagbuti sa kanilang social functioning at kakayahan bilang pamilya. Ang mga ito ay ginagabayan ng ating mga SOAR strategy na nagsisilbing balangkas sa mga epesyente at responsable paghahatid ng serbisyo. Sa usapin ng edukasyon at kalusugan, nakamit natin ang mataas na antas ng compliance, mahigit 402,580,000 na bata ang tumupad sa education conditions at 243,865 na bata ang sumunod sa health conditions. Patuloy din natin pinatibay ang family development visions na nagsilbing pundasyon sa mga mas matatag na ugnayan ng pamilya at ng komunidad sa aspeto ng kabuhayan sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Nakatulong tayo sa 9,211 na mahihirap na kabahayan na may pondong 162.46 billion. Ipinatupad natin ang parehong Micro Enterprise Development
at Employment Facilitation Track. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang pangmatagalang kabuhayan ng ating mga benepisyaryo. Sa Kalahi Seeds naman, mahigit 107.8 million ang nailaan natin para sa community-driven development projects na nakinabang ang mahigit 5,332 kabahayan sa 36 na barangay dito sa Region 11. Bahagi nito ang Cash for Work program kung saan 1,123 families ang nabigyan ng agarang kita. Lagpas sa ating target yan. So, pinalawak din natin ang programang ito sa higher educational institutions na tumutulong sa 1,280 na estudyante at graduates mula sa 3 state colleges sa rehiyon na may pondong 18.03 billion. Sa larangan naman ng nutrisyon at kalinisan, matagumpay natin ipinatupad ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Program sa 6 na munisipalidad at 109 na barangays, kung saan 110 sub-projects ang nakumpleto. Kabilang ang mga daycare centers, sanitary toilets, at potable water systems. Patuloy din nating tinutugunan ang agarang pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS at ayuda para sa Kapos ang Kita program na tumulong sa daan-libong individual at pamilyang apektado ng crisis inflation. Para sa ating mga bata at nakakatanda, 87,560 na bata ang napabilang sa supplementary feeding program. At para sa ating mga senior citizens, higit 260,000 ang nakatanggap na ng mga social pension. Patunay na malasakit ng pamahalaan sa ating mga nakakatanda. At sa panahon ng kalamidad, agarang tumugon ang DSWD Field Office 11 sa mahigit 128,790 families ang nabigyan natin ng emergency cash transfer na nagkakahalaga ng 2.33 billion bilang tulong sa kanilang agarang pagbangon. At sa ilalim ng ating Centers and Residential Care Facilities o CRCFS, patuloy ang pinatatak ng DSWD Field Office 11 ang pagbibigay ng proteksyon, rehabilitasyon at komprehensibong suporta sa mga sektor na higit na nangangailangan ng kalinga. Sa Angels Heaven, matagumpay na naibalik sa pamilya at komunidad ang isang kliyente at mayroong 40 clients served. Samantala, ang Reception and Study Center for Children o RSCC ay nakapagsilbi sa 83 na bata at 31 ang rehabilitated. Sa Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY, 154 CICL served at 62 ang nabigyan ng rehabilitasyon. Para naman sa ating home for the aged, 86 clients ang napagsilbihan natin at 19 ang rehabilitated. Pinalakas din natin ang mga programa para sa mga distressed overseas Filipino workers, traffic persons, persons living with HIV, child labor victims, at iba't sektor sa pamamagitan ng community-based at innovative approaches. Patunay na ang serbisyo ng DSWD ay patuloy na umaangkop sa nagbabagong pang ating ipinagmamalaki ang mga tagumpay ng 2025. Mas malinaw rin ang direksyon ng DSWD Field Office 11 para sa 2026. Ang higit pang pagpapalakas ng social protection services, pagpapalawak ng ating partnership, paggamit ng mga digital innovations, at mas matibay na paghahanda ng mga komunidad laban sa sakuna. Ito ang kwento ng 2025. May datos, may direksyon, may resulta. Ang mga bilang at programang nailahad
ay bunga ng samang pagkilos. Walang nag-iisang tanggapan ang kayang maghatid ng ganitong lawak ng serbisyo. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa pagtutulungan ng mga kawani ng DSWD Field Office 11 and of course, ang mga lokal na pamahalaan, katuwang ang ahensya ng gobyerno, civil society organizations, pribadong sectors, at mga community leaders. At higit sa lahat, gusto kong i-recognize ang lahat ng kawani ng DSWD na patuloy na kumikilos sa gitna ng hamon. Sa mga social workers namin, mga field staff, program managers, at support teams, ang inyong disiplina at malasakit ang tunay lakas ng ating serbisyo. Mabuhay kayong lahat at mabuhay ang DSWD Field Office 11. Thank you so much, RD. That was a comprehensive report and I'm sure marami pong tatanungin ng mga media. Before that, we'd like to ask, yung mga trusts and priorities natin for the coming next year, ilang araw na lang, 2026 na. We'll start with Director Marlita Paragaban, then Ma'am Gemma and Ma'am Dalian. So mga ating priorities for the coming year. Good morning po sa ating lahat. Thank you so much, media personnel, for this opportunity sa DSWD nga inyong gihatag. Nadiin kami makahatag o pag-report, pag-unsa ang mga accomplishments sa DSWD Region 11. Now, with the question kung unsa ang trust and priorities for the year 2026 to 2028. Ito yung 3 thematic areas nung ayan natin pagkasundan. Number 1 is investments in human capital. We have to enhance the capacities of our LGUs through our social welfare and development offices sa local level. We have also to strengthen social protection services and improving the level of well-being of our clients. Second thematic area is on investment in rapid and sustained disaster response. We have to ensure effective disaster preparedness, response, and early recovery. Third is investments in efficient service delivery. This is to streamline our processes. We have to have a digital transformation and improve our systems and processes at the local level for us to deliver efficiently sa ating mga kliyente. Thank you po. Ma'am Gemma? Maayong buntag sa ato ang tanan, no? So, daghang kayong salamat for having us here again. And of course, sa among pagpahibalo sa ato ang publiko kung unsa na ang ato ang mga nahimo para sa 2025 para sa ato ang mga kaigsuunan ng mga nanginahanglan. So for our present priorities, especially on the protective services division, that we are more to strengthen the social protection program, and then ipalawak pa nato ang ato ang mga advokasya, lalo na sa ato ang mga cases nato sa ato ang mga different LGUs that atong pakusgan, lalo na sa ato ang mga nagkataas karon nga mga cases like the USAID and the mga CSAM. So, kinahanglan din nato nga ang ligon nato nga mga partnership with our local government unit. So, dinha nato pakusgan not only sa taas lang sa atong mga munisipyo but as well down to the barangay level, that we really have to orient them and to provide them the proper technical assistance. So, kana siya, and then sa atong mga digitalization nga mga plano, lalo na sa ato ang mga sa atong minors traveling abroad, wherein atay mga plano pagit ang husga nato siya, considering that this is a new scheme, our strategy by our central office, especially sa ato ang secretary. So daghan pa pud tag mga plano para sa ato ang mga programa na ma-enhance pa pud siya ngadto sa baba ug mapaabot pa nato dito sa ato ang mga partners sa atong local government unit and sa ato ang mga non-government organization at sa ato ang civil service society. Daghang salamat. Maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa presensya sa kadausa. So with regards to the DSWD Disaster Response Management Division, kami tong kanunay andam na mo hatag og aksyon
in times na naay disaster. So for the year 2026 up hangtod sa 2028, ang DSWD-DRMD naghinaot kita na no, we have to launch our program on buong bansa handa nga kinahanglan kanunay andam ang DSWD kauban ang ato ang mga partner agencies no sa paghatag og ayuda, paghatag og hinanali nga aksyon ngadto sa mga katawhan nga naabiktima sa disaster. So as part of that, ang DSWD nag-maintain og duha ka warehouses no diri sa region with all the necessary kinahanglan na food and non-food items. And aside from that, nag-maintain pud ta og preposition sites ngadto sa mga LGUs para sa panahon nga adunay kalamidad, dali ra nga makakuha ang ato ang mga LGUs o mga kinahanglan nila nga ayuda. So ikaduha, we upgrade no the disaster response systems like the warehouse inventory management system and operationalization sa disaster response command center. Although kani nga pamaagi in coordination ni siya with our OCD, the Office of the Civil Defense. So kami kanunay ang partner no para mapadali ang paghatag og mga report no paghatag ang report nato mao toy gikan sa ato ang mga LGUs. So mao pud ang basehan nato unsa nga mga ayuda o unsa mga assistance ang kinahanglan sa ato ang mga affected families. Ug ikatulo, ginalantaw pud namo nga maghatag kita og unified ID systems para sa mga persons with disabilities. Kabaluta nga panahon sa disaster kani nga mga kuan nato mga sektor makaligtaan no sa kay ma-focus ta ngadto sa ato ang pamilya, pero kaning sektor sa mga persons with disabilities, sa mga senior citizens, labi na pud ang mga kabataan, mao ni sila ang usahay makaligtaan no. Kinahanglan unta sa panahon sa disaster kani nga mga sektor mahatagan gid sila og pinanalig nga ayuda. Ug ikatulo, kinahanglan DSWD will redesign the programs to be adaptive and shock responsive no. Dili sa panahon sa disaster murag dili na ta makalihok tungod kay kita tanan apektado, pero naningkamot kita ang atong through our staff and through our partnership with the LGUs, ang ato ang training, ang ato ang paghatag kanila og kanunay nga capacity building no para sa panahon nga adunay disaster, dili lang si DSWD ang mohatag og binanali nga aksyon, kundi pati itong mga nasa LGUs, mga partner nato, partner agencies, national government agencies, ug katong mga naa sa ground no nga mga staff nato. Okay, I'd like to before I'd like to ask turn over the mic. Ma'am, kanyo yung you said about the ID, ano po ito na ID para sa ating mga disadvantaged sectors and kaya po sa i-implement? Is it different from Philippine national ID? Naatay lahi no nga lahi nga actually sugdan na ni siya ngadto sa ato ang mga LGUs no katong paghatag og mga ID system sa ato ang mga persons with disabilities. Karon ato lang paningkamutan nga makahinusgan siya ug makuha nato makahimo ta og database ani nga mga kani nga mga sektor para makita dayon nato, mahibal-an dayon nato kani nga LGU or diri nga barangay adunay ani klase nga mga persons with disabilities and other sectors na kinahanglan kinahanglan. In addition to that, sir, sa ID ng ating disabled persons, mayroon ng movement rin yung National Council on the Welfare of Disabled Persons na magkakaroon ng unified ID system sa buong Pilipinas. Ito mga disabled persons natin, especially yung mga nakaregister na. So, ongoing na po ito siya para magkaroon ng uniformity yung lahat ng disabled persons sa buong Pilipinas. Kasi itong naunang inisyo ng ating mga local government bodies is minsan, hindi natin may iwasan magkakaiba. No? Hindi pare-pareho yung mukha nila. So that's why, through the NCWP na yun, with
by Yusek Mapuro na ito siya is ongoing na siya. So magkakaroon itong ating mga kapatid sa disabled, na mga disabled persons na unified ID system. Yung Davao City meron silang ID system ngayon, DCID. Yes. Also, So mangyayari po yun, itong mga na-issue ng ating mga local government units na mga IDs nila, supplementary IDs na po ito pag may patupad ng putol sa buong Pilipinas. question from our Good morning, Maselda Salia of Radyo Pilipinas. Sa 2026 tasks and priorities po, which priority sector po ang will receive strengthened support under the 2026 trust? Yes, RD? Okay. Isa sa priority natin yung through our pag-abot program, of which ito ay isa sa pinaka importanteng proyekto ng ating administration for us to reach out those who are families living in streets. So ito yung isang programa na tututukan natin by 2026. Second is ang ating Pantawid Pamilyang Pilipino program to the fisheries. Those who are who stayed 7 years in the program, we will have another level of intervention for them to ensure that they are really prepared, they become self-sufficient na, and then we have to be out of the program once they are self-sufficient. So that means we will provide another level of intervention other than the cash grants that we are receiving monthly. Thank you. Last question. With the transition of graduating 40s households to LGU support, paano po masiguro ng ahensya po yung continuity of services at maiwasan po yung gaps? Yes, sa ngayon tinututukan na natin yan. We are actively engaging our partner, our local government units, and not only LGUs but also the engagement of our national government agencies, because we know ito yung dalawang NGAs at saka LGUs, ito yung may mga resources. So it's not only the SWP who are catering the needs of these poor families, but we engage these entities, and also we need the help of our private and civil society organizations for us to ensure that these families will really become self-sufficient. Thank you. Good morning, I'm Ruth Palo ng News Pod. Kay RD, sir, can you tell us if DSWD's budget for 2026 increase? If budget, nag-increase ba tayo for 2026 budget, sir? If nag-increase po tayo, saan ang bulk or volume of the budget, sir, will be put? As of now, no, I don't have the data yet kasi I think kaka-approve lang ng BALCAM. So, pag nagkaroon po kami nun, we can give you the details. So, kung saan na areas tumaas, hindi ko pa masabi sa luma kasi hindi ko pa talaga nakita. Kasi buhay yan kasi. Okay. Dito ako sa 40s, sir, kung madadagdagan ba ang beneficiaries for 2026? At ilan yung na-release, ilan yung graduating households, ma'am? Wala po tayong dagdag sa ngayon as of this announcement, but we have to have our additional registration by next year because meron na tayong reported as per our assessment na they are already self-sufficient. Yung level 3 na tinatawag natin under our social welfare and indicator assessment. So meaning, self-reliant na po itong mga pamilya na ito. So we need to help another set of beneficiaries based on our level 3, based on the number of level 3 that we are having. So ito yung additional natin. So as to yung question na how many is our exiting, we have 182 household beneficiaries. Ito yung
para bang on deck by next year. But ito yung sinasabi natin, we will not stop providing interventions, but instead, we will have another level of intervention for us to ensure that they will become self-sufficient. Thank you, ma'am. Ma'am, ano yung parameters to declare a certain household the self-sufficient or reliant na po siya? We have the so-called social welfare indicator assessment tool. Ito yung ginagamit ng ating mga project development officers, ating mga municipal links, social workers at the ground to assess our families. So meron tayong computation with that, may level 1, 2, 3. So ang level 1, ito yung survival level. Meaning, mahirap talaga ito, pati bahay, medyo hindi komportable sa paghiga sa gabi. Then level 2, ito yung ating subsistence level. Ang kakulangan nito, on and off ang employment. Level 3, ito yung ating self-sufficient. Meaning, nakakakain ng 3 beses sa isang araw, may employment na ang isang head of the family, and other sources of income meron na. So ito yung tinitingnan natin. So we have our reports for this, and generally we are conducting social case management to ensure ano yung pangangailangan based on the result of our SWIDI. So ang SWIDI natin, may tinatawag tayong economic, dalawang level ito, dalawang areas pala, social adequacy and economic sufficiency. Ito yung dalawang thematic area na tinitingnan ng ating mga social workers at the ground for us to declare after the assessment, for us to declare that these families belongs to level 1, level 2, or level 3. One more, Ma'am Marlinda. Asan ang bulk of beneficiaries ng 4Ps, ma'am, sa Davao Region? Province of Davao de Oro. Ito yung maraming 4Ps beneficiaries. So, nandoon din yung bulk ng ating exiting beneficiaries. Ano yung consideration, ma'am? Bakit andoon sa Davao de Oro? Kasi before, first, in terms of prioritization ng ating 4Ps, we consider, of course, the poverty incidence in every municipality. Second is our listahanan. When we select program beneficiary level, we have our listahanan. Ito yung ating National Household Targeting System, identifying where and who the poor are. Talagang may pangalan ito. So before, ito yung basis natin. That is why nagkaroon tayo ng maraming beneficiaries in Davao de Oro. But we're not saying that province of Davao de Oro is the poorest province of Davao region, because they are not. No. We know that data from the PSA. Population also, ma'am, may consideration sa population. It's not in the population, based on the National Household Targeting System, in terms of identification ng per family. Thank you, ma'am. Sir, good morning. Si Julius Paco po, Pabigada. Sir, ask ko lang po sir, sa 2026 po ba may plano tayo magdagdag ng personnel o enough na ba yung mga personnel natin sa DSWD po? Actually, continuous na As of this day, we have posted, may mga hiring kami. And next year, talagang magkakaroon pa kami ng dagdag ng empleyado. Kasi kulang na kulang ang empleyado ng DSWD. Mga ilan po yung idadagdag po natin? We don't have yet the data, so magdidepende kami sa budget na ibababa ng Central Office. Okay. Sir, another question sir. About yung grievances po natin sir, na mga natatanggap. Paano po natin yung system natin o ginagawa natin ng solusyon po? Especially yung mga reklamo natin ng mga ayuda, yung mga past na plan po sir. Yes, if I may answer the question about grievances, no, kung ano man yung mga complaints ng ating mga community people, we have our established grievance system.
aside from sa isang region, meron tayong mga kanya-kanyang mga hotlines sa ating mga significant na mga programs. So they can use that hotlines for them to air out their complaints, and not only complaints, maybe also appreciation, no, for the efficient delivery of our programs and services. Wala ko lang, ma'am. So far, may data po ba tayo kung ilan yung grievances o parang complaint na natanggap ng office? Wala tayong data, general data as of the moment, because for us it's not really significant, meaning hindi siya marami, no? Konti lang talaga ito, and we resolve immediately kung merong mga complaints na paisa-isa. It's really not a significant number. And to add, no, most often, these complaints do not prosper. Why? At the end of the day, pag kinukunan namin ng affidavit yung mga nagko-complain or testimonies, mga trust. That's why we urge the people who file the grievances to coordinate with us. No? We have an ongoing one case now when it comes to ayuda na nabanggit mo. And hopefully, these people will coordinate with us. Our lawyers from the central office is now conducting investigation. Just like what happened in Iloilo. You have, nakita niyo sa mga news, no? We have one case here in Davao region that ongoing investigation. Similar with what happened to Iloilo. And I pray na sana mag-cooperate yung mga nag-file ng grievance sa yung mga witnesses para mag-prosper itong kaso na ito. Para mabigyan din naman natin ng kasakutan o kaya justisya yung mga ganitong pinagagawa ng mga ilang kababayan natin dito. Robinson, Davao Sur, and Davao Oriental. Dan Davao City pala, tatlo pala. Tatlo. So may mga case pa tayo ongoing investigation. And expect, malalaman nyo ito in the coming days, months. Morning. At idagdag ko muna yung grievances ng Pantawid, no, because we have our data here na meron kami nasa 2,410 yung grievances. But this is more on inclusion. Parang gusto nila na mapasama sa programa. So all of these grievances are already resolved. 2,410. Opo. Sa 4-piece lang ito. And ito yung kalimitan, gusto nilang mapasama sa program. In addition also, sir, when it comes sa ato ang AX, but nagasulod sa ato ang grievance, but those who are asking for assistance. But then, we also assess those individual na nagapadala sa ilahang mga complaint or gitawag nato nga mga hangyo. So, dito sila gihapon nagasulod like the 888, PASI, CSC. So, kana siya gina-assess po sa atong mga social worker and then address din po ang kanilang mga concern. Morning. Francis Tipas sa Pinagula. Na-mention ka rin sa program ng mga senior citizen. More than 260,000 yung mga nakabenepisyo. May mga waitlisted pa ba, sir? Then, kung may pundo pa ba for 2026 sa mga waitlisted? Okay, good morning again, sir. That is our target for 2025, sir, is 284,700 beneficiaries. And then may mga waitlisted pa po tayo because we are dependent on the budget na kinababa sa ato sa central office. So, as much as we wanted, na ihatag nato ang katong maapil ang atong mga waitlisted, but then, katong ang nagaano sa ato is ato ang pondo. So, of the 284,700 beneficiaries were able to cater 260,000. It is because nagahinay-hinay na po ta og limpyo sa ato ang database karon. So, nganong maglimpyo ta, it is because there are a lot of grievances nga ang uban mga SSS pensioner, mga GSIS, mga PIBAW, o nasa mga katong naa sa ato ang guidelines nga we are not allowed to receive a stipend from the social pension at pag naay mga katong may support
na income, and then URE, SSS, GSIS, and Tibaw pensioner. So as to the additional fund, we are still waiting from the central office kung napabay i-dagdag. Once nga, katong mga waitlisted nato, sila tong pwedeng mahulip dito sa ato ang 216. Kasi nga, dili pa ta pwede mag-replace karon to 2025 because we have this memo nga gi-receive last November that we are not allowed to have a replacement. Unlike before, nga automatic at the end of the year, mo replace ta katong di base dito sa ato ang mga nasa waitlisted. But this time, magbase ta dito sa CBMIS, sa Community-Based Monitoring Information System, nga ginakuan sa ato ang barangay, nga ginakandak nila, and then based po dito sa atong PSA. So, kung na-waitlisted, we are almost about 50,000 beneficiaries ang ato ang waitlisted for Davao Region. But still, iagi na po nato na siya og cross-match. So, tanan nga mga ginasubmit from our mga OSCA president, from our local government unit, submitted nato na siya dito sa central office for a cross-matching po. So, hopefully, by 2026, mapaayos na po nato, masulod na nato dito sa 260,000 beneficiaries, i-add nato itong i-replace to complete the 284,700 beneficiaries, and then waiting for the additional fund for the additional beneficiaries. Thank you, ma'am. The other topic regarding sa naapektuhan bitaw sa calamity dito sa Davao Oriental, isa na ba yung update? Kumusta naman sila? Maayong buntag, salamat sa lindot na question, no? So, kumusta na? So, sa last, murag background lang, October 10, na naka-experience o duha yun ka linog, no? The 7.4 and 6.8 na linog ang Davao Oriental, pero it's not only Davao Oriental ang affected. Apil na po dito ang neighboring na provinces, no? Katong Davao de Norte, Davao de Oro. So, ang himo nato nga aksyon, syempre ang hinanalig ko, makahatag ka o kaning ayuda sa ilaha, una ang katong atong family food packs, o katong atong non-food items nga mga kuan, katong non-food items nga mga goods. Ikaduha, aduna kita i-distribute na emergency cash transfer para atong mga naapektuhan. Naapektuhan in a sense na naguba gid ang ilahang balay. So sa Linog Manggod, nakita nato na dili man tanan nagubaan, no? So selected lang. Pag sugod, dako kayo ang numero nga gihatag. Pero DSWD with the LGU and other partner agencies nagkandak og kanang validation kung unsa gid ka grabe ang kadaot or guba sa ilahang balay. So mao to nga hinay-hinay nagkagamay ang number nga nahatag, no, na naapektuhan. So naghatag emergency cash transfer sa para katong sa totally damaged gid nga balay, naghatag pa sa pamilya og kantidad nga 10,341 pesos. O sa katong partially damaged nga nagubaan og balay, naghatag tag 5,362. Nganong ingon ana ang kwentada, no? So gibase nato ni siya sa prevailing salary wage rate, katong minimum salary wage rate sa region nga 510 kada adlaw. Pero base sa guidelines sa ECT, only 75% lang ang atong ihatag sa ilaha. So 75% of the daily salary wage rate mao nang murag 383, no, or 382.50, so gi-round off nato to 383. Para sa totally damaged, 27 days ang gi-approve sa ato ang secretary, no? And for the partially damaged, 14 days ang gi-approve. So mao to nga kato nga amount, 10,000 and 5,000. And humana nato ang ato ang distribution, pero syempre aduna kay mga nabilin, no? Nga dili na namo makaya og payout because we are also subject nga subject na for liquidation ang budget. So hopefully katong mga nabilin, katong wala naka adto during the payout, by next year hopefully ma-request na mo balik ang katong kwarta para mahatag pud gyud sa ilaha ang maong ayuda. Pila tanan, yes. For katong sa linog lang ato ang basihan. For earthquake, per municipality, naata sa Davao Oriental,
For a while ha. Sa Davao Oriental, a total of 2,829 ang totally damaged. Ang partially damaged, 13,261. O ang cost ana nga assistance is 100,360,171. Hatagan ta na lang ka sa pinatubukan sa tulo ka probinsya. Ang naay totally damaged as reported, 3,697 totally damaged houses. And sa partially damaged houses, adunay 18,896. So ang cost of assistance na gihatag nato is 139,551,029. So mao na ang ato ang target. Pero ang atong accomplishment lang kay gibase lang pud nato sa gibaba nga kwarta ug base pud sa katong adjusted na data. So nakahatag ta og 126,668,441. So mao na ang ato ang na-accomplish na distribute nato no for the affected families. And naatay mga nabilin pa katong mga wala naka-claim. So naa sa more or less 12 million na lang ang nabilin na dapat nato i-distribute pagka hopefully by next year, early next year. In addition, no, maaaring tanongin ninyo, asan na, kumusta na yung mga evacuees natin? No, baka matanong nyo yan. Wala na sila ngayon sa tent. Diba tent yung nauna? Lumipat na sila ngayon dun sa binigay ng Bison. Naalala nyo yung ano tawag nun? MRF? Facility? Modified houses, no? Na yung parang container vans, kompleto ng ilaw, CR, and then kompleto ng gamit na nakalipat pa po sila doon. Good morning. Ako, ma'am, pwede ba may makikitay up ang mga private company sa inyo, ha, ma'am, about sa disaster? Kaya kami manggod sa among company, nami ihatag unta to sa mga kanabitang namatayan, pero wala pa may listahan sa mga namatay na problema. May 15,000 each po ang ihatag sa company para sa ilahan niya. Wala pa may names nila, gasa sila ba, basig na isip ba, laing lugar. Sir, mga yumi o kuan ninyo number so that we can provide you the names at mga namatay during the atong earthquake. Sige, good morning, no. Congratulations sa DSWD sa successful na operation karon sa 2025. Labaw tungod sa kadako sa inyong program, sa kadaghan sa inyong projects. Do you have enough Nel for 2026 na same gyapon nga magpalapuson PUD sa next week? Yes, we will be sure of that. No? Ang among workforce ko now is around 2,800 to 3,000. And continuing pa. Magdadagdag pa rin kami ng tao. Sige po, thank you po. To Ma'am Gemma, yung sa protective services, mga overcrowded na ba yung ating mga centers or do we plan na ma-expand sila? Yes sir, lagi mga time nga mag-overflow kita sa ato ang bed capacity because we are monitoring the bed capacity. So this time, we are Okay na? Okay. We are proud to say no with the help of our regional director that we'll be expanding the home for the aged. So, nag-submit namin ang project proposal sa central office to expand the home for the aged in Davao de Oro, particularly in Moncayo. And then we also have our facilities sa Moncayo also, katong expansion sa home for the aged na himuon nato siyang RRCY for girls because nationwide, only Cebu City ang naapay RRCY for girls because the rehabilitation of that mga certain nga mga clientele nato is different from the center that we have sa atong home for girls and women. So, kana siya. So, ang atong mga case managers sa atong center to avoid the overskill of our mga residents. So, ginatutukan nila ang case management
sa atong mga residents. So we called our client at the center residents. So para kung naay mga i-reintegrate sa ilang family or katong magkanang individual na lang nga mogawas, lalo na sa atong home for girls and women and sa atong RRCY, so mga independent living ang atong tawag sa ilaha. So only our home for the aged and the Angels Haven, diha ta maglisod sa ato ang pagpagawas o pag-discharge sa atong mga clientele. It is because the Angels Haven is katong mga center for our children with special needs na wala na gyud mo taker sa iya. And then sa ato apong mga naasa home for the aged. So kana siya, case management is very important sa ato ang center kay para may reintegrate nato and to avoid also the overspilling sa ato ang mga residents sa center. So kailangan tan-awon pod nato ang ratio sa ato ang mga client worker ratio kay tungod dili nato mahatag ang quality nga serbisyo sa ato ang kliyente kung nanaghan ang kliyente versus sa ato ang mga worker and magkaroon po og burnout ang ato ang mga staff. Yung sa para may news yung sa Bukidnon ba yung nag-rate yung home for the aged sa the facility na private, no? Do we have may ma-report sa ganyan na mga facility na substandard? Actually, sir, here at the regional region nato sa Region 11, no, so it is our standard section who is monitoring sa atong mga SWADAs. So sila ang nagatanaw when it comes sa registration and the licensing sa ato ang mga centers. But this time is online namang good sila ang ato ang mga registration. So you have to apply online. But then part of the monitoring ng ato ang mga staff kaubanan din niya sa regional office. So, kailangan yun mo nang naiuban na gina-close. It is because ning expire ng ilahang registration and the license nila. So, you cannot operate a center basta once nga expired ang imong registration. So, Ito na po yung na-close because of expired na mga SWATAs. so far, diri sa ato, sir, sa ang pagkabalo is isa pa lang po, but they are under monitoring na po ang uban, sir, because we encourage our SWADAs na kailangan ma-register jud ang tanan para to avoid also the closure. Kay luoy ang mga residents nga naa sa ilaha and then wala pa tayo laing kabutangan except sa DSWD nga facilities. So, i-follow up niya ako si Ma'am Jaba. Katong na-construct na home for the aged in Moncayo, is this solely for Davao de Oro residents lang or they can also cater other projects? That is still for construction, ma'am. Ang katoang giingon na home for the aged sa Moncayo. Submit pa namo ang proposal but we are positive that we will have that kasi gwapo ang location. So, during our meeting, as per RD that will not only cater but we will prioritize ato ang sa Region 11 nato nga mga kliyente but will also cater para mahimo siya nga kanang Mindanao hub for our senior citizen na mga neglected and abandoned. Dito nato siya i-cater. So lahi siya ang facility niya karon lahi ang kanang gina-future nato nga ginatan-aw para sa kanang center. Ma'am, other topic lang, ma'am. Kumusta itong mga nagapanglimos karong holiday season? Ba tayong mga natabangan na mapauli or labi na katong mga dili taga-dili, ma'am, because of the risk karon sa kalsada? Actually, ma'am, that is under the pag-abot program na siya, no? So, we are really working closely sa masagingan kaganina ni Ardo that we are working closely with our local government unit because mostly of the mga nagapanglimos nga mga indigent or mga IPs nato nga naa dinhi, they are not from Davao City katong ato ang mga naa sa mga Pakibato, but they are coming from the different regions. So like the Bajau, they are from Zamboanga and Basilan. So naningkamot ang ato ang pag-abot program na ihatod gyud sila kay nagmeeting namin tung under pa ang kaning mga sa IPs under pa sa comprehensive program, nagmeeting ka with our local government unit and the barangay, lalo na dito sa Santa Cruz, and they are not coming from Santa Cruz ang ato ang mga Bajau. And so with our IPs, so ang uban din na is nasa Kalaingod, but we are working closely sa ato ang LGU and then the PLGU. Pero naagi panahon nga mubalik yun sila. So makita din nato no, gihatod, mibalik, gisundo, mibalik. It is because naagit sa ilaha nga mamasko gyud sila dinhi, but kumoingon ta nga nganong dili nato harangan, we do not have also the right nga harangan nato sila, no, kay tungod we also have the right nga magbiyahe
So kana inana siya nga but naningkamot ang ahensya nga matabangan nato sila, and some of also the IPs are coming from Caraga region. So mo na siya nga agihangyo nato ang publiko nga kung pwede nga dili lang gyud nato sila hatagan og kwarta. It is because mao man gyud ang ilahang ginapanghawakan karon nga makakwarta sila pag once na moanhi sila dinhi sa Davao. And then Davao City is ipakusgan pud ang atong anti-mandicancy law. Mo na nga encourage nato nga kung pwede dumapas man karon, why not mohatag ta og pagkaon para sa ilaha. If I may add, no, we have already reached out 115 individuals sa ato ang mga street individuals and families. So kani siya na facilitate ni DSWD inubanan with the cooperation of our partner LGUs, particularly Davao City LGU and also our Vigo City. So we provided interventions for them, then we facilitated sa pag-ulit ni aning 115 individuals. Mas digamay. So I think makaingon mi nga epektibo ang atong advokasya nga dili mo anhi sa syudad kay delikado, no, kung asa-asa lang sila matulog nya naapay mga bata, so nakita gyud nato ang danger, and we have already experienced kung unsa ang nahitabo ni atong murag moabot gyud og libo-libo, but kani siya na napreventahan nato pinaagi sa ato ang coordination sa nagkadaiyang mga LGUs na diin baga o bilang, no, so kung asa ang atong mga IT mga communities. Right, good morning sa ating DSWD. I'll have to go directly to Sir Aradanas. Although that there are some unavoidable circumstances that happen for this year, especially Davao region, and social workers are doing their very efforts to provide what is hanggang sa makaya. But general message na lang dun sa mga nagtatrabaho, loyal sa sabihin na lang natin mga social workers from DSWD who had continuously given their efforts despite a lot of sacrifices that they have to make just so they could give hanggang sa makaya to alleviate some of those na nangangailangan po. Okay, patuloy po yung empowerment namin sa kanila. That's why ako as the regional director, I always go on the ground to look for their welfare also. No? As you can see, nung nangyari ng earthquake, nandun pa rin sila kahit na sila affected din ng earthquake. No? So, sinamahan natin sila and sinamahan din kumain po yung sinamahan natin ng trabaho. Ganun po ang ginagawa natin. At yung mga benepisyo nila ay hanggat maaari ibibigay natin sa kanila. So yung empowerment talaga, importante talaga yun sa ating mga tao, sa mga field workers. Kaya laging ginagawa natin. Sir, good morning. Kay Arnie, sir, previous month, not Davao City were put in somehow limelight due to the biggest budget allotted for AICS. Sir, anong reason doon, sir? Bakit Davao City ang naging number one doon? Sige, katong controversial no nga ni gawas na was really presented no nga isa ang Davao City nga adunay dako nga budget pag-abot sa assistance to individuals in crisis situation. Yes, that is true. On the basis of number one, ang ato ang mga workers, ang ato ang mga minimum wage earners diri sa Davao City, isa siya sa dako nga apektado sa inflation rate. No? That is why, in terms of allocation, gitagaan o dako-dako nga budget ang Davao City. How much, ma'am? And this was during the election period. I think that budget is not only for the first semester, no. We can only report to you
the total, no? That is amounting to 1.3 billion pesos. That is for the region-wide allocation. Full year na yun. Yes, that's for the year. That's for the whole year of 2025. Okay, so not specific during the election period. No, we do not allocate budget for specific for the election period, but it's for the year talaga. Thank you po. Sabi niyo kanina is you are going to strengthen the campaigns no against sa USAID. In what way at kung meron tayong data sa kaso nato sa USAID? For 2021, ma'am, very sad to say no na we are having 21 cases for the USAID and SISAIN cases. So as much as we wanted na wala yun ang taytay kaso for Davao Region for that case. So to have it minimized o mawala, eradicate these cases, so we have to intensify our advocacy to all the local government unit because dili ta gusto nga mabutang sa mapa ang Region 11 nga dako of cases on the USAID cases. Gusto nato nga mabutang ka sa mapa because i-intensify nato ang ato ang advokasya nga mapakusga nato nga wala or ma-eradicate nato ni mga cases. So kani siya nga mga kaso nga ning gawas karon, dugay na ni siya nga mga biktima. Nakuan lang siya sa Interpol and then with the help of WCPC and the MFU from Zamboanga na intercept na nato ni or nagkaroon ta og nagkandak og rescue operation. So kaning 21 ka mga cases nato karon, mao na ni siya ang bunga sa ilahang close monitoring. So hopefully by 2026 wala na tayong mga reported cases for Davao Region, but ang amoa karon is pakusgan nato ang atong advokasya. That is why we lobby to all our local government unit, lalo na sa atong mga sa legislators, that pakusgan nato ang ato ang mga orientation down to barangay. Kay dili man siya mabungahon kung naalang siya sa taas, but kung ibaba nato siya paingon sa barangay kay tungod ang atong mga biktima is naa dito sa barangay, lalo na pamilya lang gihapon ang mga perpetrator for this. So diha ato ang pakusgan ang ato ang advokasya, ma'am. Ma'am, of the 21, how many of these cases, ma'am, ang na-forward at na-pilot o kaso? It is now under sa DOJ, but ang sa DSWD is more on the rehabilitation and the provision of temporary shelter ang amo adin and provision of the psychosocial intervention, ma'am. So it is now the DOJ will file the case and then we are closely monitoring with them because ang mga victims or mga survivor is naa sa ato ang center po. Okay. To RD, as dating head ng ARTA sa region, how do you see, how do you wanna be as ARTA compliant? Ano yun? Because DSWD, marami kayong clients sa walk-in. What is ang innovation na ginawa ninyo na ma-reduce yung red tape or bottleneck sa pag-respond ninyo sa mga walk-in sa mga clients? Una, ini-implement natin yung ease of doing business law. No? First, i-implement una sa ating opisina na hindi dapat nagtatagal yung mga papeles natin. Mabilis na yung takbo ng ating mga papeles. Pangalawa, doon sa CIUs natin na mapapansin nyo natin, daming pila, nakatayo, maabutan lang sa daan. Ngayon, wala na, nakaupo na sila. No? In-enhance na po natin ang mga yun. At yung pagbibigay ng servisyo natin sa, nakita naman ninyo nung calamity, no? Mabilis na action ng quick reaction team natin ng ating disaster response. So isa yun, ng bunga ng pagiging natin sa ARTA. At ako mismo, na tinitignan natin hindi lamang yung mga ating trabaho o responsibilidad sa regional office hanggang sa pinakadulo na opisina natin sa probinsya o kaya sa mga munisipyo ay tinitignan natin na dapat mahusay, mabilis ang lahat ng transaksyon natin sa DSWD. At pati yung mga complaints natin, no? Because there were fixers outside of DSWD na sinasamantala nila yung pagbibigay natin ng AX, yung pagbibigay natin ng mga financial assistance doon sa mga patients natin. At yan ang ina-actionan natin sa kanya. So I remember nung nagapunta ko dyan, yung linya dyan sa regional office,
abot sa labas ngayon, parang doon na sila sa loob. So parang ilang nabawasan yung steps ng process ng Binawasan natin yung steps, no? Kasi yun naman talaga ang backlog natin kung maraming steps, no? So ngayon, kailangan mo ng medical assistance para sa mga gamot. Reseta na lang. At saka yung IV nung madali na lang siya. At saka mayroon na rin tayong queuing system na nakalagay doon. And while waiting, nakaupo po sila at may electric fans, mayroon na rin may wifi na rin tayo doon para hindi sila mabagot. So yung proseso talaga mas mabilis na siya. Is this only apply sa region or whole? The whole, dapat the whole. Kahit dun sa mga CIOs natin sa mga provinces. So kaya mismo ako bumababa, tinitignan natin yung takbo ng mga CIOs natin. RD, what key outcomes ba where your agency aims to achieve by the end of 2026? Anong mga key outcomes ang ini-aim po ng agency? Well, ang ini-aim natin dito, unang-una, mabawasan yung poverty incidence natin doon sa buong region na ma-uplift naman natin yung kabuhayan natin. Na marami tayong may bigay, not particularly sa ayuda, but yung mga sustainable livelihood program natin may pabigay dito sa mga tao. Para at least kung makontinue nila, makapaghanap buhay sila, masustain nila kung ano yung gastusin nila sa kanilang pamilya. Yan po ang aim namin. So, directly, tinatarget namin yung mga most vulnerable sectors of our society na mga mamimili. At may angat yung kanilang buhay. Oh, Mike, you have a question? Hello, good morning. Michael A. from PIA. For Ma'am Gemma, with the ongoing cases ng DPWH, we know that this is needed for transparency. But then, may mga collaterals kasi may mga bata na naapektuhan. Do we have programs with DP on the welfare of the children na naapektuhan yung mga bata nila because of the ongoing cases ng mga parents nila? Lalo na meron na tayo dito sa Davao Occidental. So do we have para bang programs for the welfare of these children kung sa mga naapektuhan with the cases ng DP? Sir, for the sa DSWD, ang atong part, pag once na itapta, we can provide the psychosocial intervention para sa ilaha sa atong mga affected na mga families, lalo na sa atong mga kabatan-unan. So we have to train social workers, and we also have this program nato sa crisis intervention section that we support nato. So we'll provide counseling or any form that we can help the family or especially the children, sir. So once nga ato ang partner like the provincial government or the PSWDO or anybody, our MSWD will tap us, so we'll immediately provide this assistance. Aya? Good morning. For RD, yes, RD, since ito yung accomplishments, may I ask, tapos sa tayo sa accomplishments, may I ask if ano yung forecast or outlook ng region, ng Davao region for next year po? If meron na po, ilan na ano yung target, ano yung goal ng DSWD region Davao for next year? Yun pa rin, kaya na sinabi ko sa ilang kapatid natin kanina, babaan natin yung poverty incidence dito sa ating region, no? At mapalakas yung mga komunidad natin when it comes to their livelihood. Dahil may mga programa tayo na pangmatagalan, no? So, yun po ang isang gusto naming makamit ngayong 2026. I don't know if tataray ko, just a follow-up po, RD. How do you intend to achieve that po? Intend to achieve them by giving sustainable livelihood program to the communities. Marami tayo niyan. So, by yung pagbibigay ng SLP natin, naisip ko is dapat pantay-pantay sa 5 probinsya. Para at least pare-pareho yung epekto niyan. Lahat aangat. Okay, since wala na yung mga tana, we'd like to thank
our guests from DSWD Field Office 11, led by RD Noela Aradanas, Ma'am Melinda Paragama, Ma'am Gemma de la Cruz, and Ma'am Dalia Padillo. Congratulations sa inyong accomplishments and achievements for 2025, and best of luck for 2026. Parting statement natin, would like to get, siguro, mag-umpisa tayo kay RD Ruelo. Okay, sa pagtatapos ng 2025, malinaw ang ating naabot at direksyon para sa 2026. Mas patatag na serbisyo, mas malawak na partnership, at mas handang komunidad sa hamon ng bukas. Salamat sa bawat isa sa inyong dedikasyon at malasakit. Ang bawat tagumpay ng DSWD Region 11 ay bunga ng pagtutulungan mula sa social workers, program managers, field staff namin, hanggang sa ating mga katuwang sa lokal na pamahalaan, civil society, at siyempre sa inyo, ating mga media partners. Ang inyong suporta at pagtitiwala ang nagbibigay daan upang mas maipapatid natin sa publiko ang ating mga programa at serbisyo. Sa bagong taon, sama-sama natin palakasin ang ating social protection programs, gagamitin ang mga makabagong teknolohiya at itiyakin na walang maiwan. At mas marami pa tayong matutulungan, mas marami pa ang mabibigyan ng pag-asa. Mabuhay ang DSWD Field Office 11, mabuhay ang ating mga media partners, mabuhay ang serbisyong may puso at malasakit. Thank you so much to Ma'am. Ma'am, ano kayo matagdag or announcement sa... Before I end, I would like to happily inform the group that as of today, meron na tayong 191 pala na reach out sa ating pag-abot program. Yung ating mga street families, mga Bajau, IP families who are here sa Davao City. So 191 successfully they are provided with our interventions. As a closing statement, as your ARD for operation, we are committing ourselves to serve you with extra love and care sa DSWD. Saka mapasalamatan ang DSWD lalo na sa Protective Services Division. Salamat lalo na sa atong mga media partner because we are a regular partner sa lalo sa kapihan sa pagpaabot sa atong mga serbisyo o panawagan niya sa ato ang publiko. With this, ang ato lang yun ang akong isa sa kay karon ang challenge nato sa atong community base is on the application sa ato ang minors traveling abroad, considering that this time is digital na siya or online na ato ang application. So sa tanan nga mga sa tanan nga mga naminaw karon sa ato ang kapihan, hopefully nga mapaabot po nato sa uban natong makailang akatong mag-apply pa sa ato ang travel clearance. Please visit ang ato ang website sa DSWD para dito makita na unsaon pag-apply because challenge kaayo ang mga pag-upload nato considering that is a big this is a new system sa ato ang travel clearance, so they do not have to fall in line but go online na siya. So by next year, we'll strengthen our partnership with the Davao Tourism Davao Travel Agency Association para gid mapakusgan nato og wala tay mga ma-offload na mga bata during sa ilahang travel. So isa po na siya sa atong ginatan-aw karon nga challenge nga ginaatubang pod sa atong community base. So kami usab mapasalamaton sa atong partner media kung diin amo ang mapaabot ang amo ang mga serbisyo dito sa ato ang mga katawhan dinhi sa Region 11 ug sa mga kasilinganan pa nga mga rehiyon nga nagalook forward ug sa pay mga assistance na pwede nga makuha nila sa DSWD, not only sa mga assistance like the ayuda or natong AX but as well as mga uban pa nga mga assistance because we are not only focusing on that assistance but dako kayo sama sa inyong giingon ganina, dako kayo ang ahensya sa DSWD ug dako pud ang amo ang mga ginahatag nga mga assistance and mga pag-provide of technical assistance sa atong local government units. But with this, salamat kayo and my greetings to all of you. A Merry Christmas and a prosperous 2026 of Maayong Buntag. In behalf sa akong mga kaubanan sa Disaster Response Management Division and syempre pa DSWD,
unta manghinaot kita nga walay disaster nga mahitabo sa sunod tuig. Pero if ever nga naaman, sa kanunay nagtimbayayong mangyud ang tanang ahensya, ang DSWD kauban ang mga atoang mga partner sa LGUs and partner national agencies, no? So magtinabangay lang kita para matabangan nato pod, no, ang ato ang mga pamilya na naapektuhan sa maong mga disaster. Pero hopefully 2026 kung naaman mas lesser ang disaster nga mahitabo compare sa biagi nga mga tuig. Kung pwede isa na lang unta, no, kung pwede wala jud. So, sama sa gisulti sa akong mga kauban, Merry Christmas sa tanan, ug naotunta nga maaduna kitay mabungahon, walay layo sa disaster o malinawon nga bag-ong tuig. Maayong buntag sa tanan. Okay, thank you so much. This has been a year-ender. Pero may announcement kanina yung PhilSys registration for 4-piece beneficiary until January 2026. Continuous PhilSys registration for 4-piece beneficiary until January 2026.